Narito ang mga bumibidang mga eksklusibong balita sa DZRH Network News. Trending simula kagabi hanggang ngayon. Trailer trucks patungong pier, inireklamo matapos sakupin ang buong kalsada. Malaking balita simula kagabi hanggang ngayon, pinag-uusapan hanggang social media. Away ng dalawang kongresista sa Bicol, sumiklab, nagbatuhan ng bintang. Pumasok na balita sa DZRH kaninang alas 5 ng umaga. Away ni na Congressman Villafuerte at Congressman Andaya lalong umiinit. Balita kaninang alas 5:30 ng umaga, paghingi ng dagdag bayad ng Grab drivers, aaksyonan na rin ng LTFRB. Eksklusibong balita sa DZRH kaninang alas 7:30 ng umaga, paglapag ng military planes sa Mischief Reef, dapat iprotesta ng Pilipinas ayon kay ex-Congressman Golez. Isa pang eksklusibong balita kaninang alas 9 ng umaga, PNP Chief De La Rosa bababa na sa pwesto, Police Director Albayalde manonumpang hepe ng PNP. Malaking balita kaninang alas 9:20 ng umaga, 10 milyong halaga ng shabu kumpiskado sa tanod na notorious umanong pusher sa Taguig. Sa expert's opinion, madalas na nakaupo, lalo na sa trabaho, nakakahina ng memorya, ayon yan sa pag-aaral. Showbiz, Baste Duterte nagsalita na sa relasyon ni na Ellen Adarna at John Lloyd Cruz. Sa Aliwan Report, mga reyna ng Aliwan, kilalanin. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube live channel at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. Magandang araw Pilipinas, alamin na ang mga bagong nangyari at kasulukuyang nangyayari sa Pilipinas at buong mundo, on air and online. O ito, bago po natin dakuan ang mga malalaki at eksklusibong mga balita, alamin muna natin kung ano ang ating tanong sa ating live poll. Kahapon, ang tanong sa DZRH Live Poll. Ngayong pasukan, sang-ayon ka ba na ipa-drug test ang lahat ng teachers, mapa-private o public school? Ang resulta ng survey ng DZRH, ang dapat 98% at ang hindi naman 2%. Ngayon ang issue, usapang public service. Tanong sa DZRH Live Poll, sa totoo lang, may nagagawa ba ang SK o Sangguniang Kabataan sa inyong lugar? Sa amin po so far, walang nagagawa yung SK kasi nagpapakita lang sila kapag kampanya, ganun. Tapos kapag kapag natapos na yung kampanya, biglang wala nang paramdam kahit anino ganun, tapos di sila ma-approach. Kung sa akin po ay ang hindi po nakakatulong sa aming barangay ang mga SK chairman and members po dahil sa araw lamang po ng eleksyon sila nagpapakita, sa panahon lang po ng eleksyon. Hindi po nila tinutugunan ng aming mga hinaing sa aming barangay. Kaya po para sa akin, walang tulong ang SK members sa aming barangay. Tanong sa DZRH Live Poll, sa totoo lang, may nagagawa ba ang SK o Sangguniang Kabataan sa inyong lugar? Kung wala, i-click ang angry icon. Kung meron naman, i-click ang like icon. Puntahan ang DZRH News Television Facebook account. Bumoto at mag-comment. At para mas maraming boses, i-share na ang DZRH Live Poll na ito. Balita dapat mong malaman ngayon na DZRH Network Breaking News.
Isang kapapasok lang na balita, sinuspindi ngayon po ng LTFRB ang 2 piso o 2 peso per minute na travel time charge ng Grab. Ito yung pagdadagdag ng Grab ng 2 piso kada minuto pag nag-aantay. Ginawa ni LTFRB Chairman Martin Delgra ang announcement sa media kasunod ng hearing sa nasabing singil ng Grab na walang permiso sa ahensya sa LTFRB. Ang sinuspending 2 peso per minute travel time charge ng Grab ay expose ni PBA Party List Representative Jericho Coco Nograles. DZRH Network News Top Story. Malaking balita simula kagabi hanggang ngayong umaga, pinag-uusapan po ito. 2 kongresista ang bidang-bida ngayon sa social media, maging sa mga balita sa telebisyon at radyo matapos magbangayan sa police station sa Camarines Sur. Kung bakit, alamin natin sa report ni Florante Rosales. Flor, ano ba talaga ang dahilan ng bangayan ng 2 mambabatas na yan, Flor? Dennis, politika at usapin sa extension ng runway ng Pili Airport ang ugat ng away ng 2 kongresista. Sumiklab ang away sa pagitan ng 2 Bicolano congressmen sa bentahan ng lupang sakahan nang sugurin ni Congressman Rolando Andaya ang grupo ni Congressman Elray Villafuerte sa Pili Police Station sa Camarines Sur kahapon. Ito'y nagugat sa pakikialam ni Congressman Andaya sa isang proyekto ng Provincial Capitol at DOTR sa extension ng runway sa Pili Airport. Sa exclusive interview ng Damdaming Bayan, sinabi ni Andaya na tutol ang mga magsasaka na gamitin ang lupa para sa runway extension project dahil mawawalan daw sila ng hanap buhay. Sinabi ni Congressman Andaya na sumaklolo lamang siya dahil humingi sa kanya ng tulong si Pili Mayor Tomas Bongalonta nang tambakan na ng mga graba at buhangin ng mga tauhan ni Villafuerte ang lupang sakahan. Si Mayor Bongalonta ay kakampi ni Congressman Andaya kaya tumakbo ito sa Pili kahit hindi sakop ng kanyang distrito ang bayan. Ayon kay Andaya, hindi pa dapat sila nagtambak ng graba at buhangin sa lugar dahil mayroon pa nakatakdang hearing sa korte sa darating na Mayo 2. Hindi, siya naghamon sa akin na suntukan. Ah, siya? O pagpasok ko sa police station, biglang sinigawan ako. Hindi ko siya nakikita pa eh. Naglalakad lang ako, biglang sinigawan ako ng ano? Kahit naman ikaw, pare, lalaki ka. Sigawan ka ng gano'n sa harapan ng kadami-daming tao, hindi ka naman siguro mapapayag. Sabi ko, kung yan ang gusto mo, sabi ko, dito tayo sa labas, huwag tayo dito manggulo sa loob. Tapos huwag natin idamay na yung mga tao. Dahil sa pagsugod ni Congressman Andaya, nagkaroon ng tensyon at sa exclusive video ng DZRH, kitang-kita na pinagmumura at sinakalpa ng kongresista ang isang tauhan ni Congressman Villafuerte na si Jomar Celso, miyembro ng Task Force Kalikasan ng Kamsur, habang sila ay nasa Pili Police Station. Pero sa hiwalay na panayam ng DZRH, sinabi ni Congressman Villafuerte na may hawak na silang writ of possession ng lupa mula sa korte at ang pinag-uusapan na lamang ay kung magkano ang babayaran ng provincial government sa mga magsasaka na meron na rin namang resettlement area. Ayon kay Congressman Villafuerte, puro kasinungalingan ang pinagsasabi ni Andaya at wala siyang karapatan na makialam sa proyekto dahil hindi niya sakop ang nasabing distrito. Inakusahan pa ni Villafuerte si Congressman Andaya na umunoy nagdodroga dahil nanlilisik ang kanyang mga mata nang sakalin, tadyakan at pagmumurahin ang ilan niyang tauhan. Ang sabi po niya, tinawagan daw siya ng anak ng mayor, may nag-rally. Wala po nag-rally doon, very peaceful po yan for ilang years. Ang ginawa po ni Mayor Bongalonta, nagdala po siya doon ng mga job order empleyado ng munisipyo para karoon nagkakarally. Inutyok niya si Congressman Andaya pumunta doon na wala namang karapatan at pinagbubugbog po ni Andaya. Totoo po ito, yung sagip kalikasan. Yung sinasabi niyang alaktan, siya po ang violent. So po yan palagay ko aside from nagdadrag si Andaya, parang nag-nervous breakdown po. Kung pagunlad na isang bayan ng pag-uusapan, hindi na dapat itong haluan ng politika ng ating mga leader. Abangan na lang natin kung ano ang susunod na kabanata sa bangayang ito ni na Congressman Andaya at Congressman Villafuerte. Para sa DZRH Network News, Florante Rosales naglilingkod sa pagbabalita. Balik sa iyo, Dennis. Nangangamoy politika na.
Balita po ito. Teka muna, maraming salamat muna. Maraming salamat muna sa report ni Florante Rosales. DZRH Network News. Ito pa, balita po ito sa DZRH kaninang alas 5 ng umaga. Imbis po na humupa, lalo pang uminit ang awayan ni na Congressman Villafuerte at Congressman Andaya. Kung bakit tila hindi pa magkasundo ang dalawa na congressmen, alamin natin sa report live mula sa Bicol. Ihatid sa atin yan ni Ruel Saldico. Ruel, wala na ba talagang pag-asa magkabati ang dalawang mambabatas na yan? O matagal nang magkaaway ang mga yan, Ruel? Ruel? Yes, Dennis, matagal na magkaaway ang dalawang ito. At kanina ay pareho silang dalawang ating nakapanayam kanina. 4 na kaso ang isasampa ng kampo ni Congressman Elry Villafuerte laban kay Congressman Rolando Andaya matapos pagkasagutan sa police station sa bayan ng Pili, Lawigan ng Camarines Sur. Ayon kay Congressman Elry Villafuerte, ngayong linggo na ito ay hihain nila ang kasong kriminal, administrative complaint, ethics committee sa Kongreso at disbursement dahil nakita ang ebidensya sa pamamagitan ng video na sinabi ni Congressman Andaya na pagbabanta sa mga tauhan ng kampo ni Villafuerte kung saan sinakal niya ang isang tauhan di ng Kapitolyo na si Lito Sumpay. Iginit ni Villafuerte na kaya lang naman anya nagtungo siya sa police station dahil anya humingi ng tulong ang mga tauhan ng Sagip Kalikasan dahil sa pagsugod naman sa kampo ni Andaya kasama si Mayor Tomas Mongoloto ng bayan ng Pili dahil sa pinapapigil ang pagtambak ng lupa sa daanan ng mga residente malapit sa sasagawang airport project na apektado ng ilang magasaka kung saan tinutulungan ng anya ni Andaya ang mga apektadong residente. Dagdag pa ni Villafuerte na dapat anya idinaan sa tamang proseso. Hindi anya sumugod sa police station na para lang manggulo at nagbanta pa sa mga tauhan ng Villafuerte. Ay naman kay Congressman Orlando Andaya, sumaklulo lang siya kay Mayor Tomas Mongolota at sa mga tauhan nito na kung saan itinanggi ni Andaya na hindi siya naghamon ng suntukan kay Congressman Villafuerte. Pagkus ay inaayos lang ang gusot ng kanilang grupo. Sa video na nakuha na viral kahapon hanggang ngayon, ay nakitang-kita na galit si Andaya sa mga tauhan ni Villafuerte, sinakal at binantan pa ang mga ito ng congressman. Ruel. Yan ang dinis ang ating update mula dito sa Lalawigan ng Camarines Sur. Ito si RH18 Ruel Saldico, naglilingkod sa pagbabalita. Ruel, nandiyan ka ba ba? Yes, Dennis. Ruel, nasan si Mayor? Nasa nasa Camarines Sur, Dennis. Oo. Sa nangyaring gulo na yon, parang hindi ko nabalitaan nandun si Mayor. Wala, ano? Yes, Dennis. Oo. Wala si Mayor doon nung nagkagulo sa police station. Paki-clear mo nga yun, Ruel? Si Mayor ng Pili Camarines Sur, si Tomas Mongolota, kasama ni Congressman Rolando Andaya na sumugod doon sa police station upang harapin si Congressman Elry Villafuerte. Samantalang si Villafuerte nasa loob ng police station at inaayos yung gusot at doon nga ay nagsagutan na, nag-agreean na ang dalawang kampo. Okay, linawin ko lang. Yung mga magsasaka, pumunta kay Mayor, tapos si Mayor humingi ng tulong kay Congressman Andaya, tama? Tama ka, Dennis. Humingi ng tulong yung ilang mga magsasaka ay kay Mayor at nagsaklulo naman itong si Mayor Mongolonta kay Congressman Andaya dahil magkaalyado ang dalawa. At doon naman ay inaayos daw ni Congressman Villafuerte ang issue sa police station at doon na nagkaabutan ang dalawa, nagkasakutan at muntik pa maghamunan ng magsuntukan. Tapos hindi sakop nitong si Congressman Andaya yung lugar kung saan ang problema yung mga magsasaka. Tama? Tama ka din. Hindi sakop ni Congressman Andaya ang area ng bayan ng Pili dahil si Andaya ay nasa 1st District ng Camarines Sur. Okay, maraming salamat, Ruel. Yan ang ating update. Kaunay ng girian at hamunan ng dalawang kampong Villafuerte at Andaya. Mula dito sa lungsod ng Naga, ito si RH18 Ruel Saldico, naglilingkod sa pagbabalita. Babalita ng live tungkol dyan sa awayan ng mga congressmen na yan, si Ruel Saldico. Maraming salamat, Ruel. DZRH Network News. Ito pa isang trending na balita simula kagabi hanggang ngayong umaga dito sa Pilipinas. Kapag may appointment ka, kailangan advance ng 1 o 2 oras sa iyong pagbabiyahe. Ay totoo yan dahil siguradong malilate ka sa tindi ng trapiko. Isang halimbawa ang masasaksihan yung ugat ng problema ng trapiko sa trending video po na ito o report na ito kung saan sinasakop mismo ng mga naglalakihang mga trailer trucks patungong pier ang isang main road na inireklamo ng isang concerned citizen o concerned netizen sa social media. Tutukan ng trending report na ito ni Victor de Guzman. Victor, saan ba naganap yung issue na traffic na yan, Victor?
Oriones Street, Tondo, Manila, Dennis. Araw-gabi ayon sa isang netizen ay masasaksihan dito kung paano hinaharangan ng mga higanteng trailer truck patungong pier ang kalsada patungo sa Delpan flyover. Ang post ni Jack Buhawi ay mabilis nagtrending sa social media. Isa itong video kung saan mapapanood ang malinaw na ebidensyang sinasakop ng mga higanteng truck ang kalsada patungong Delpan flyover. Ito po, ayan o, nakikita nyo, wala nang madaanan. Kasi yung mga truck na nagdoon, nakaharang. Araw-araw, laging ganyan. Yung gawain dito sa pier. Yung mga truck na nakaharang, di na makadaan yung mga kalsada. Kasi yung mga truck, nag-iintay na papasok dito sa pier, tapos hinaharangan yung daanan. Dagdag pa ni Jack, ilang taon ng ganito ang sistema pero hindi pa din nabibigyan ng solusyon mula sa nakakataas. Dati daw, nakakadaan pa ang mga sasakyan kahit puro truck. Ngunit ngayon ay sinakop na nila ito ng tuluyan. Samantala, Dennis, nananawagan naman si Jack sa ating presidente na sana'y mabigyan ng solusyon o aksyon ang trapikong ito dahil madaming motorista ang naabala sa kalsada. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat, Victor De Guzman. Siguro doon sa mga traffic enforcer, mas mahirap yung talagang, mas maganda na yung bulag, ano? Kaysa magbulag-bulagan. Nagbabalita si Victor De Guzman. DZRH Network News. Samantala, eksklusibong balita sa DZRH kaninang alas 7:30 ng umaga, tuloy ang pagpapalakas ng China sa West Philippine Sea. Sa katunayan, namataan ng 2 military planes ng China na lumapag sa Mischief Reef o Panganiban Reef kamakailan lang. Kung ano ang reaksyon dito ng isang eksperto sa National Defense. Alamin natin yan sa report ni Sheila Idubas. Sheila, tama ba na may nag-uudyok sa pamahalaan na mag-file ng diplomatic protest laban sa China dahil sa mistulang pagmimilitarize sa West Philippine Sea? Sheila? Yes, Dennis, tama ka dyan. Hinimok ni dating National Defense Advisor at dating Congressman Roy Logoles ang pamahalaan na magsampa ng diplomatic protest laban sa mga aktibidad ng China sa Panganiban Reef o Mischief Reef na malinaw umanong pag-aari ng Pilipinas. Ginawa ni Goles ang pahayag matapos mamataan sa pinagagawang teritoryo ang paglapag ng mga military plane ng China. Ayon kay Goles, siniguro ng Pangulo ng China kay President Rodrigo Duterte na hindi nila imimilitarize ang West Philippine Sea. Pero iba umano ang nangyayari ngayon. Ang report si President Duterte, nagbigay daw ng assurance si Presidency na hindi nila imimilitarize ang South China Sea. Pero ito ay kitang-kita na militarization na ito. Kung idadagdag mo pa yung kanilang mga radar dome, yung kanilang mga hangars dyan na maaring gamitin ng mga combat planes nila, yung mga underground facility for ammunition, yung nabalitang kanilang mga radar array na pwede i-monitor yung mga kaganapan dito sa ating bansa, at yung kanilang mga jammer na pwede i-jam yung ating komunikasyon. Paliwanag pa ng dating National Security Advisor, gumagamit ang China ng Gray Zone Strategy o Creeping Strategy, kung saan gumagawa sila ng maliliit na hakbang na halos hindi na napapansin, pero unti-unti na palang inaangkin ang ating mga teritoryo. They'll test the waters pagkatapos, pag wala tayong gagawin, pero dapat mabahala tayo kasi kasama yan sa strategy nila. Inuunti-unti nila, ganyan-ganyan ang ginawa nila nung sinimula nila Mischief Reef. Sabi nila, huwag kayong mag-alala, ito ay temporary shelter lamang ng mga fishermen. Ang Mischief Reef ngayon ay anytime ay pwedeng fully militarized. So, dapat natin isipin, yung kanilang runway na yan, lahat ng klaseng eroplano ng China ay pwedeng mag-landing at mag-take off yan. Sinabi pa ni Goles na within 24 hours, dapat mag-file na agad ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China dahil lumalabas sa mga balita at research sa ibang bansa na nasa bulsa na ng China ang Pilipinas, lalo na't minsang banggitin ni Pangulong Duterte sa kanyang speech ang mga salitang I love you China. Para sa DZRH Network News, Sheila Idubas naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Nagbabalita si Sheila Idubas.
DZRH Network News. Isa pang eksklusibong balita sa DZRH kaninang alas 9 ng umaga, huling araw na sa tungkulin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na papalitan ni Police Director Oscar Albayalde. Kung ano ang naging pahayag ni PNP Chief Bato de la Rosa bago ipasa ang kanyang posisyon. Alamin natin yan sa report ni Raymond Dadpaz. Raymond, ano na ang latest dyan? Raymond? Matapos ang 3 buwan na extension bilang Chief ng Philippine National Police ay tuluyan ng magre-retiro si Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa araw na ito pagkatapos ng 36 na taon sa serbisyo. Siya ay dapat nagretiro noon pang January 21, 2018. Naging hepe siya ng Philippine National Police sa nakalipas ng 21 buwan. Papalitan siya ng kanyang kaklase sa PMAC Nagtala Class 86 na si Police Director Oscar Albayalde ng NCRPO. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang change of command at retirement honors mamayang hapon. Sa panahon ni De La Rosa, ikinasa ang matinding war on drugs ng administrasyon sa ilalim ng Oplan Tokhang at Project Double Barrel. Inakusahan ng PNP ng extrajudicial killings o AJ case dahil sa dami ng mga napatay sa mga police anti-drug operations. Kasama rito ang sunod-sunod na pagpatay ng mga kabataan gaya ni Kian de los Santos, Kulot de Guzman at Carl Arnaiz ng mga tawa ng Caloocan Police. Mariing pinasinungalingan ito ni De La Rosa sa pagsasabing pawang lehitimo ang kanilang mga police anti-drug operations at nanlaban ang mga napatay. Kung sinasabing nasa 4,000 ang mga napatay na drug suspect, ay may mahigit namang 100 pulis ang namatay sa mga anti-drug police operations. Marami ang nagulat nang pinili ni Pangulong Duterte si Albayalde na papalit kay General Bato dahil hindi ito taga Davao at hindi rin ito na-assign sa Davao. Galing mismo sa Pangulo ang pahayag na pinili niya si Albayalde dahil istrikto ito sa trabaho matapos makitang nag-iikot sa gabi at naninita ng mga natutulog na pulis habang sila ay naka-duty. Si General De La Rosa ay tubong Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, habang si Albayalde ay tubong San Fernando, Pampanga. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpaz, Aris 28, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News. Balita kaninang alas 9:20 ng umaga, kalaboso ay isang tanod matapos mahulihan ng shabu diyan sa may Taguig. Kung paano nasa kote ng mga pulis ang suspect. Alamin natin yan sa report ni Noche Cacas. Noche, gaano kalaking halaga yung hinihilalang shabu na mula dyan sa tanod na yan? Noche? Yes, Dennis, kumpiskado ang more or less 10 milyong pisong halaga ng shabu dito sa isang barangay tanod ng Central Bitan, lungsod ng Taguig. Arestado si Suwaib Mamalangkay, 35 years old, at isa rin umanong leader ng Mamalangkay Robbery Hold-Up Group. Nasabat sa bahay ni Mamalangkay ang humigit kumulang 2 kilo ng hinihinalang shabu, isang granada, caliber 45 na baril, at samot-saring drug paraphernalia. Ayon kay Police Inspector Jerry Amindalan ng Southern Police District Drug Enforcement Unit, matagal nang target si Mamalangkay, ngunit mailap ito. Front lang umano ni Mamalangkay ang pagiging tanod, ngunit sa likod nito ay kilabot umanong tulak ng iligal na droga. Ayon pa kay Amindalan, sangkot din si Mamalangkay sa hold-upan, carnapping, illegal drugs activity at gun for hire. Suspect din si Mamalangkay sa kasong pagpatay sa kanyang sariling asawa. Dagpa ni Amindalan na naging maingat ang kanyang operatiba dahil ang lugar ay kilalang pugad ng masasamang elemento. Nakakulong na ngayon si Mamalangkay sa detention cell ng Southern Police District. Para sa DZRH Network News, Noche Cacas naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat. Nagbabalita si Noche Cacas. Mga tanong na eksperto ang sasagot sa DZRH Experts Opinion. Ikaw ba ay nagtatrabaho na? Anong klaseng trabaho meron ka? Parang biyenan lang ang dating. Ito ba yung nagre-request sa'yo na laging nakaupo?
Kung oo ang sagot mo, dapat mong panoorin ang report na ito dahil hindi lamang sa iyong katawan nagkakaroon ng negative effect ito, kundi maging sa iyong pag-iisip. Bah, alamin natin yan sa Expert's Opinion Report na ito. Kabilang ka ba sa mga tao na tamad-tamaran sa life at gusto lang laging nakaupo? O kaya naman ay wala kang choice dahil nakaupo ka lang talaga sa mahigit 8 oras mong pagtatrabaho? Nako, ingat-ingat at mag-inat-inat dahil lumabas na sa pag-aaral na may masamang epekto sa brain, lalo na sa memory ang madalas na sobra-sobrang pag-upo. Sa bagong pag-aaral na nakalathala sa Journal Plus One, people who spend more time sitting or engage in sedentary behavior have thinner brain structures. Sa parte ng utak na related sa memorya, ang manipis namang brain structure ay pwedeng magresulta sa paghina ng cognitive memory, dementia, at Alzheimer's disease. Ayon sa researchers, walang masyadong epekto sa medial temporal lobe ng brain ang pag-eehersisyo kung madalas rin namang nakaupo o may sedentary lifestyle. Payo ng mga eksperto, para mabawasan din ang risk sa pagkakaroon ng Alzheimer's, bawasan ang sedentary lifestyle at galaw-galaw din. Dahil ito lang ang paraan para maiwasan ang pagnipis ng MTL ng utak. Sabi pa ng mga dalubhasa, if you can find a way to make your lifestyle more active, give it a shot. DZRH Network News. Showbiz, alam ng lahat na bago napunta kay John Lloyd Cruz, si Ellen Adarna ay naging nobya muna ito ni Baste Duterte. Ilang linggo lamang matapos ang relasyon ni Ellen at Baste, ay agad nang nakarelasyon o nagkaroon ng relasyon si Ellen Adarna at si John Lloyd Cruz. Mula noon ay naging tahimik na ang love life ni Baste, kung saan hindi ito nagbibigay ng anumang komento kaugnay sa relasyon ngayon ni Ellen Adarna at ni John Lloyd. Ngunit, nung isang araw lamang ay tuluyan na raw nagbigay ng kanyang komento si Baste sa relasyon ng dalawa. Alamin nga natin sa ating showbiz reporter na si Rocky kung ano ang sinabi ni Baste sa relasyong Ellen Adarna at John Lloyd. Rocky? Nako Dennis, napakaiksi lamang ng sinabi nitong si Baste Duterte kaugnay dito sa relasyon nitong si Ellen Adarna at nitong si John Lloyd Cruz. Good luck, ganun lang. Hindi, mahaba naman ng konti. Good luck sa inyo, ganun. Hindi, mas mahaba pa rin. But anyway, kaunahan nga for the first time ay nagbigay nga ng kanyang komento itong si Baste Duterte kaugnay sa kanyang ex na si Ellen Adarna na ngayon ay karelasyon nga at sinasabi nga na magiging ina na ng anak nitong si John Lloyd Cruz. Sa kaunahang pagkakataon ay nagbigay ng kanyang komento si Baste Duterte sa relasyon ngayon ng kanyang ex na si Ellen Adarna at ng aktor na si John Lloyd Cruz. Kung matatandaan, naging parang circus ang relasyon ni Baste at Ellen noong silang dalawa pa dahil talagang sinusundan-sundan ito ng mga tao kung saan tila nag-i-enjoy din ang dalawa na pinag-uusapan ang kanilang dating relasyon. Ngunit matapos na maghiwalay ay agad na umeksena si John Lloyd Cruz kung saan ngayon ay balitang-balita na buntis at malapit ng mga anak ang dating sexy star. Nang tanungin ng mga movie press kung ano ang kanyang reaksyon sa relasyon ngayon ng kanyang ex at ni John Lloyd, ay maiksi lamang ang sinabi ni Baste. Ayon dito, kung masaya umano sina Ellen at John Lloyd ay okay na okay siya sa relasyon ng mga ito. Anya nangyari na umano yon at wala siyang pinagsisisihan dahil sa buhay daw kapag nangyari na ay nangyari na parang gustong sabihin ni Baste na past is past. Well, anyway, Dennis, napaka-gentleman naman talaga nitong si Baste dahil hindi na siya nagbigay pa ng mahabang pahayag bukod doon sa sinasabi niya na masaya siya sa relasyon nitong dalawa, ang kanyang ex nga na si Ellen Adarna at saka si John Lloyd Cruz. Yan ang muna aking balitang showbiz para sa DZRH Network News. Ako si Ellen Adarna, si Rocky pala. Balik muna sa iyo, aking John Lloyd na Dennis. Maraming salamat na nagbabalita si Rocky. DZRH Network News. Sa pagbabalik ng DZRH Network News, rider muntik magulungan ng buhay matapos araruhin ng higanting oil truck. Fighting Senator Manny Pacquiao walang balak magretiro sa boxing. Pag-inom ng mahigit 2 baso ng gatas araw-araw, mas malaki ang tsansang magkaroon ng bali sa buto. Artist sketch ng lalaking binayaran umano ni US President Trump para manakot, tinawag na fake.
Richard Reynoso, sinita ang mga moviegoer na hindi tumayo nang patugtugin ang lupang hinirang. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube live channel at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. Tuloy ang balitaan sa DZRH Network News. Blind spot ng mga higanteng truck, mag-iingat kayo dyan. Mapamotorista o rider ka man. Dahil sa mapapanood at masasaksihan po ninyong video, muntik nang magulungan ang buhay ang rider na ito matapos siyang hindi sadyang araruhin ng isang higanting oil truck. Huwag kayong kukurap. Panoorin ang trending at viral report na ito ni Victor de Guzman. Victor, tama bang buhay ang rider at hindi ito nagulungan ng buhay nung truck na yan? Victor? Lininawin ko lang, Dennis, hindi ito sa ating bansa na ganap, pero tama ka dyan, ligtas ang rider. Cordoba, Spain. Dahil sa kainipan, ang rider na makikita sa CCTV footage ay pumwesto sa unahan ng mga nakapilang sasakyan sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang hindi niya alam, ang kanyang pagkamainipin pala ang magdadala sa kanya sa trahedyang hindi niya inaasahan. Dahil ang pwesto ng rider ay blind spot ng driver ng higanteng oil truck. Ilang segundo din ang itinagal bago pa mag-go signal ang traffic light at dumiretso ang mga sasakyan para mag-left turn. Dahil hindi siya kita ng truck driver, inararo siya nito at umabot sa punto na napailalim siya sa higanteng oil truck. Sira ang motor at naglaglagan ng helmet at iba pang parte ng kanyang dalang sasakyan. Makikita kung paano nagpagulong-gulong sa ilalim ang rider at kung gaano ito kalapit ng magulungan ng truck. Ngunit bago pa siya magulungan, saktong huminto ang higanteng oil truck. Bahagyang gumagalaw ang lalaki sa ilalim at mabilis naglapitan ng mga tao sa paligid. Himalang nakaligtas pa ang rider at walang tinamong kahit anong pinsala dahil mapapansing muntik na ding magulungan ang kamay nito. Kaya kapag may kadikit na higanteng truck, siguraduhing dumistansya kung ayaw niyong matulad sa lalaking ito. 80,000 views at 800 naman ang bilang ng shares ng video na ito. Babala lang para sa mga motorista, magdoble ingat para hindi kayo matulad sa rider na ito. Para sa DZRH Network News, Victor de Guzman naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Lalo-lalo na dito sa atin sa may Ross Boulevard. Ang daming truck dyan eh. Maraming salamat. Nagbabalita si Victor de Guzman. Ginanap ang press con sa mangyayaring laban ni Manny Pacquiao at Argentinian boxer Lucas Matis. Si Matis. Sa naturang press con, sinabi ng manager ni Matis na tapos na ang panahon ni Pacquiao at ngayon ay panahon na ng kanyang alaga dahil may edad ng umano ang tinaguriang pambansang kamao. Alamin natin yan at iba pang mga detalye sa balita ni Arian Rabuya. Arian? Yes, Dennis, my time is not done yet. Mga katagang madiin na binitawan ni Manny Pacquiao sa ginanap na press con sa City of Dreams, Pasay City kahapon para sa labang Pacquiao-Matisse. Patunay lang ito na wala pang balak ang pambansang kamao na magretiro sa pakikipagbakbakan sa ring. Ayon naman sa asawa nitong si Jinky Pacquiao, nais na niyang magretiro si Pacman at pagtuunan na lang ng pansin ang kanyang trabaho bilang senador. Pero kahit ano pa man ang desisyon ng boxing champ ay susuportahan nito ng buong pamilya. Kahit naman ako, yun yung yung sinasuggest ko kay Manny, pero at the end of the day, siya pa rin yung magdidesisyon. So, yun, yung support namin nandyan pa rin kahit ano yung desisyon niya.
Paglinaw ng fighting senator, payag ang kanyang ina na si Mami Junicia sa kagustuhan niyang lumaban ulit sa ring dahil nilinaw niya ito ng maigi sa ina. Okay naman. Na-explain ko naman na mabuti. Nagbigay naman ng pambansang kamao ng payo para sa mga naghahangad na maging tulad niya balang araw. I'll tell them to focus and work hard, discipline yourself, and of course, always dream big. Samantala, tuloy na ang bakbakang Pacquiao-Matise na tinaguri ang Fight of Champions ngayong darating na Hulyo 15 ngayong taon sa Kuala Lumpur, Malaysia. At iyan ang ating Game Now report para sa DZRH Network News. Arian Rabuya, naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat. Nagbabalita si Arian Rabuya. Balik-aliwan tayo. Isa sa mga inaabangan sa Aliwan Fiesta ay ang mga naggagandahang reyna ng Aliwan. Pero sino nga ba ang mga inaasahang mag-uuwi ng corona ngayong taon? Alamin natin yan sa Alamba News Report ni Rita Salonga. Kaabang-abang talaga ngayong taon ang mga lalahok sa Reyna ng Aliwan Festival Queen. Sa darating na April 27, makikilala na natin ang mahigit 20 naggagandahang mga dilag na talaga namang mahihirapan ang ating mga huradong pumili kung sino nga ba ang magiging Reyna ng Aliwan 2018. Mula sa Abra, andyan si Chanel Mystica Corpus na magre-representa ng Abranian Kawayan Festival. Kasabay ng mga mahahalimuyak na bulaklak ay si Carla O'Hara bilang representante ng Panagbenga Festival. Si Ella Maris Andre Kayabyab naman ang pinakabata ngayong taon, 17 years old, at Bitbit ang Boling-Boling Festival. Kung si Shaila May Revoltera naman ang tatanungin, kakayanin nitong manatili ang corona sa Sinulog Festival. Pang world class naman talaga ang beauty ng mga lumalahok sa Reyna ng Aliwan. Sa katunayan, si Reyna ng Aliwan 2016 Cynthia Thomala ay kasalukuyang nasa Egypt para sa Miss Echo International. Si Maria Atisa Manalo ng Niyugyugan Festival ay siya naman ngayong Binibining Pilipinas International. Si Mary Jean Lastimosa ng Kadayawan Festival na pumasok sa top 10 ng Miss Universe 2014. Si Rogelie Katakutan ng Sinulog Festival ay nakapasok rin sa top 20 ng Miss Supranatural 2015. Sino ba naman ang hindi nakakaalala kay Jamie Harrell, Festival Queen noong 2013 at nanalong Miss Earth 2014. Talagang nakaka-pressure kung tutuusin ang lumahok sa Reyna ng Aliwan. Sa susunod na Biyernes, excited na ba kayong makita ng personal ang ating mga Festival Queen? Para sa DZRH Network News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ang presyo ng krudo ay parang lagay ng panahon lang yan. Mahirap ma-predict. Minsan ay tataas, ay minsan naman ay bababa. Ngunit sa pagkakataong ito, alamin natin kung ilang beses na bang nagtaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan sa pamamagitan ng Facts and Figures Report ni Nicole Lopez. Minsan na lang kung magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, magmula nang pumasok ang 2018. Sa pagmamonitor ng DZRH, magmula ng Enero, nagkaroon na ng 11 beses na oil price hike habang 5 beses pa lang nagkakaroon ng oil price rollback sa loob pa lamang ng 4 na buwan. Bukod dito, nagkaroon na rin ng taas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG sa unang linggo ng Abril na 25 centavos kada kilo habang 15 centavos naman ang taas sa bawat litro ng auto LPG. Ito ay matapos naman ng malaking rollback sa gasul na 1 peso e 65 centavos noong Marso at 90 centavos naman kada litro sa auto LPG. Ang mataas na presyo ng produktong petrolyo ay bunsod ng umarangkadang tax reform for acceleration and inclusion o train law na nagpapataw ng buwis sa krudo, mga matatamis na inumin at sasakyan. Sa presyo naman ng Petron Philippines, bago na ipataw ang excise tax, nagkakahalaga ang kada litro ng diesel na 34 pesos and 50 centavos habang 48 pesos naman sa gasolina. Pero ngayong linggo, may panibago na namang oil price hike at ang presyo na ng diesel ay 42 pesos and 30 centavos habang 53 pesos and 2 centavos naman ang halaga ng bawat litro ng gas. Sa kabuuan, ang current average price na ng diesel mula nang maitaas ang presyo nito ay 45 pesos and 92 centavos, 56 pesos and 37 centavos sa gasolina at 52 pesos and 96 centavos na sa kerosene. Samantala, ang taas presyo namang ito sa mga produktong petrolyo ay nakapag-contribute rin sa patuloy na
pagtaas ng inflation rate sa bansa. Kasama ng krudo na naglobohan ang presyo, ay ang basic commodities na siya naman nakakaapekto sa mga maliliit na empleyado. Batay sa Philippine Statistics Authority, hindi na bumaba ang inflation rate sa bansa mula noong Enero na pumatak sa 3.4%, 3.8% noong Pebrero at 4.3% naman noong Marso. Lagpas na ito sa target inflation rate ng gobyerno na sa pagitan lamang ng 2 to 4%. Nakasaad naman sa PSA na tumaas sa 5.7% ang food prices noong Marso. Malayo naman sa 3.1% na naitala noong March 2017. Kung ikukumpara naman ang datos ng PSA sa nakalipas na 5 taon, naitala ang pinakamataas na inflation rate noong March 2018. Malayo naman sa 2.7% noong March 2013. Inihayag naman ng World Bank sa Philippines Economic Update na nanganganib ang bansa sa pag-overheat ng ekonomiya. Ito ay sa kabila ng pagkakatala ng World Bank na kasama ang Pilipinas sa top 3 growth performers na bansa. Ayon sa World Bank, kasama sa mga factors sa overheating economy ang mataas na inflation rate, paghina ng piso kontra dolyar at mataas na fiscal deficits. Para maiwasan ito, dapat magkaroon ng mas maraming investments sa bansa, magandang kalidad na mga trabaho at mas mataas na minimum wage. Para sa DZRH Facts and Figures, Nicole Lopez naglilingkod sa Pagbabalita. Mga tanong na eksperto ang sasagot sa DZRH Experts Opinion. Hanggang ngayon ba ay umiinom ka ng gatas? Ingat ka dahil hindi sa lahat ng pagkakataon maganda po sa katawan ang pag-inom ng gatas. Kung akala mo ay nakakapagpatibay ng buto ang gatas, nako, ito pala ay nakakapagparupok. Tignan nga natin, alamin natin kung paano sa ating Experts Opinion Report nito. Kadalasan ang ating mga nanay ay mapilit na painumin tayo ng gatas sa kadahilan ng nakakabuti ito sa kalusugan, lalo na sa buto. Lingid sa kaalaman ng karamihan, may negatibong epekto pala ito sa katawan ng tao. Oo nga naman, lahat ng bagay na sobra ay nakakasama din. Ayon sa pag-aaral ng health professionals, follow-up study at nurses health study, lumabas sa 8 taong research nila na ang pag-iinom ng maraming beses ng gatas sa isang araw ay hindi nakakatulong sa pagpapatibay ng mga buto, kundi mataas ang tsansa ng hip fracture. Habang ang panig naman ng mga kalalakihan ang labis na pag-inom ng gatas ay maaaring magdulot ng prostate cancer, gayon din ng cardiovascular diseases at aging. Dagdag pa ng mga eksperto, ang labis na calcium sa katawan ay napipigil sa activation ng vitamin D na humaharang sa pagtubo ng tumor. Payo pa ng mga eksperto, para manatiling healthy, huwag magpasobra sa calcium intake. Hindi nagustuhan ni US President Donald Trump ang report na lumabas na pakawala niya ang lalaki na umano'y nanakot sa adult actress na si Stephanie Clifford. Ito'y matapos ilabas ang sketch ng naturang lalaki na pinaratangan ni Clifford na umano'y nanakot sa kanya kung hindi niya lalayuan ang presidente. Ang iba pang detalye, alamin natin. Balitang Abroad ni Sheila Idubas. Total con job. Ito ang tawag ni US President Donald Trump sa inilabas na sketch ng isang lalaki na umano'y tauhan ng presidente na nanakot kay Stormy Daniels. Sa tweet ni Trump, sinabi niyang hindi totoong tao ang nasa sketch. Nauna rito, inakusahan ni adult film actress Stephanie Clifford o mas kilala sa pangalang Stormy Daniels, ang lalaki sa sketch na pinasok siya sa kotse para bantaan na may mangyayaring masama kung hindi niya iiwan si President Trump. Sabi ni Daniels, tumingin pa umano ang lalaki sa kanyang baby at sinabing kawawa naman ito kung may mangyayari lang na masama sa kanyang ina. Sinasabing nagkaroon ng relasyon ng aktres at Pangulo ng Estados Unidos noong 2016. Patuloy pa rin ang paghahanap sa lalaking inilarawan ni Daniels sa nasabing sketch. Samantala sa ibang mga balita, pinangalanan bilang sole candidate si Michael Diaz-Canel sa pagkapangulo sa Cuba. Pagbobotohan ng National Assembly ng Cuba ang nominasyon
ni Diaz-Canel, bagamat usap-usapan ng siya na nga ang hihirangin bilang bagong presidente ng bansa. Kapag nagkataon ay tatapusin ni Diaz-Canel ang 60 taong pamumuno ng pamilya Castro sa Cuba, mula pa sa administrasyon ni dating Pangulong Fidel Castro hanggang sa kapatid nito at kasalukuyang Cuban President na si Raul Castro. Si Diaz-Canel ay inappoint bilang vice-presidente ng Council of State ng Cuba noong 2013 at naging kanang kamay ni President Castro na isang kilalang komunista. Para sa DZRH Network News, Sheila Eduas naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News. Habang tumatagal ang panahon, maraming mga Pinoy, hindi lamang mga kabataan, ang hindi na rumirespeto sa tuwing pinatutugtog ang lupang hinirang, partikular na kapag nasa loob ng sinihan. Alam niyo, totoo yan. Ako, naninita rin ako eh. Ito ang nasaksihan ng singer na si Richard Reynoso sa isang grupo ng mga kabataan na hindi raw tumayo noong tumugtog ang Philippine National Anthem. Nako, Rocky, ikaw ba ang nagturo sa mga kabataan ito na huwag tumayo kapag tumutugtog ang lupang hinirang? Rocky, kawa? Naku, Dennis, wag mo akong pinaghihinalaan, kaya ba't masama ang epekto? Ako agad nagturo. Hello, nag-doctorate kaya ako sa GMRC o Good Manners and Responsibility Conduct. O, diba? But anyway, ito na nga, marami naman talaga sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon, ang hindi na rumirespeto nga dito sa Philippine National Anthem natin, itong lupang hinirang. At ito nga ay napagmasdan mismo nitong singer na si Richard Reynoso. Parang inulit ko lang sinabi mo, Dennis, pero ito na nga ang aking balita. Hindi nagustuhan ng singer na si Richard Reynoso ang ilang Pinoy na hindi tumayo noong patugtugin ang Philippine National Anthem sa loob ng sinihan. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Richard ang kanyang sama ng loob sa ilang grupo ng mga Pinoy na hindi rumispeto sa lupang hinirang. Anya, nanood siya noong April 18 ng pelikula kung saan last full show na ito at nang patugtugin ang lupang hinirang ay hindi malang tumayo ang mga ito para magbigay ng respeto, samantalang Pinoy na Pinoy ang mga ito. Sinabi pa ni Richard na gusto niya sanang puntahan ang mga ito para sitahin at pagsabihan na kung hindi ng mga ito kayang irespeto ang Philippine flag ay umalis ang mga ito ng Pilipinas. Dahil sa sobrang irita ay sinitsita niya raw ang mga ito dahil nagtatawanan pa habang tinutugtog ang lupang hinirang. Well, anyway, Dennis, alam mo, sana magkaroon tayo talaga ng batas, yung strict talaga ng batas na magpapatupad talaga ng stricto na pagbabawal sa mga tao o stricto nga parusa doon sa mga Pilipino o sa mga tao in particular na hindi rumirespeto sa ating Philippine National Anthem. At syempre, yan ang muna aking balitang showbiz para sa DZRH Network News. Rocky naglilingkod sa pagbabalita. At balik ulit sa iyo, Dennis. Yan, paalala sa mga kabataan na nanonood, lalo na yung mga manonood na Avengers dyan, ha? Lalo na yung last full show. Tumayo ho tayo. National Anthem ho natin yan. Maraming salamat. Nagbabalita si Rocky. Mga bumibidang mga istorya sa mundo ng social media. SMS Social Media Stories. Okay, mamaya po ito, 1:30 ng hapon. Ano nga ba mga dapat abangan mamaya? Mga istorya na nakakatuwa o nakakatakot o iba pang mga emosyon. Ibabalita yan ni Arian Rabuya. Matatabang babae, lumubog sa inaapakang semento matapos magsitalunan habang naliligo. Kakaibang reaksyon ng unggoy sa magic ng isang lalaki kinatuwaan ng mga netizen. Rider, umasang makakapulot ng libreng cellphone sa gitna ng kalsada. Bata, nagwala matapos kalbuhin ng barbero. Saging, napagkamalang cellphone ni Lola. Maraming salamat, Victor at saka si Arian. Mamaya ho yan, 1:30 ng hapon para sa SMS Social Media Stories. Baka nyo mamaya yung sa SMS, yung lolang na pagkamalan yung saging na cellphone. Bago po tayo magpaalam, balikan muna natin ang ating live poll ngayong araw. Ang ating katanungan, eto na po. Tanong sa DZRH Live Poll, sa totoo lang, may nagagawa ba ang SK o sangguniang kabataan sa inyong lugar? Kung wala, i-click ang angry icon.
Kung meron naman, i-click ang like icon. Puntahan ang DZRH News Television Facebook account. Bumoto at mag-comment. At para mas maraming boses, i-share na ang DZRH live poll na ito. At yan ang kabuuan ng mga kasalukuyan at nagdaang mga balita. Tutukan ng mga balita buong araw on air and online sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH News Television Facebook at YouTube live channel. Kasama po dyan ang kailangan kasama yun, DZRHnews.com. Sa pangalan ng buong puwersa ng DZRH, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, live on air and online, alas 12 ng tanghali, maging updated sa mga balita sa DZRH Network News. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube live channel at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News.